Gabi ng Misteryo. Hello guys, I'm Ozison Kuya and isa akong spiritual practitioner and nagpa-palm reading ako and tarot reading and isa rin akong researcher sa UFOs and ancient history. So, on the question, do you believe that the footages being shown in Disclosure Day movie are real? Para sa akin, yes. Isa siyang truths na pinapakita through the movies and yun nga, if mag-research din kayo sa mga Roswell incidents, sa mga ancient civilizations, mga History Channel, meron mga proofs na unexplainable since the beginning of time pa. So, 'di ba? Madaming din mga naka-carve sa caves na mga extraterrestrial beings na nag-hint na sila yung mga pumunta dito noong ancient times at tinulungan din tayo maging complete or maging aware sa reality na nilalakaran natin right now. So, on the second question, what do you think why Steven Spielberg made the Disclosure movie? Mind conditioning or preparing the human race to accept everything, especially the alleged plan for alien contact? So, for me, it's both. Kasi, ayun nga, since pinoprogram na tayong ipakita yung mga ganun. Kasi mangyayari na siya soon para wala siyang shock masyado sa collective effect. Kasi minsan, 'di ba, may expectations tayo na kapag na ganun madami magsha-shatter talaga sa mga rules, systems, organizations. So, kumbaga, kapag na-realize natin na meron pang beings beyond us, 'di ba? Ang daming truth na magsha-shatter. Syempre, madami din hindi maniniwala kasi masisira yung reality nila. And yung tawag sa pag nasisira yung reality is cognitive dissonance. So, kapag nagkaroon ng cognitive dissonance ang isang tao, nasa state of denial tayo and anger, pwede natin sabihan ng masasama yung messenger. Pero yun nga, it is important na meron pa rin tayong open-mindedness in terms of accepting or flourishing your own perception of reality. So, next question naman is, do you think Steven Spielberg has a direct communication with aliens, considering that he made lots of movies about extraterrestrials such as Close Encounters of the Third Kind, E.T., TV series Taken? So, I think yes, kasi may kanya-kanya tayong personal connection sa spiritual realm. So, sa iba, pwede naman tayo kumalag sa mga elementals, sa spirits, sa angels, pwede din sa extraterrestrial. So, parang ganun din siya. It's an interdimensional connection and a subjective connection din talaga. So, kung ano yung pinapractice mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung saan ka mandalin ni God, ni universe, na connections, ayun yun yung subjective truth ng isang being. So, I think, yes, meron siyang personal connection si Steven Spielberg sa mga extraterrestrial beings. So, sa next question naman is, are you aware or do you feel that aliens or extraterrestrials are doing the abductions or maybe they shifted to other means of modifying human DNA by inviting them to visit hidden alien bases around the world? So, ito din, meron paraan neto sa astral at meron din sa physical. So, yung sa physical, ito yung mga nakikita natin sa Area 51, sa mga random sites na, yung mga fields na nagkakaroon ng sacred geometry, yun yung mga spots na yun yung mga activations ng DNA na yun. So, ako, yung personal experience ko, nakuha ko siya sa astral realm by meditation. So, through my meditation, dinala nila ako sa parang crystal clear na room, sobrang liwanag, sobrang puti. Tapos, ayun na, dito na ina-activate yung mga cellular, ayun nga, DNA activation, mga cellular particles sa loob ng katawan ko para i-upgrade yung DNA ko into much higher, kung mas kaya ko i-handle yung higher vibrational frequencies. And yung mga incoming upgrades pa na paparating. So, sa next question naman is, do you believe that humans have alien DNA that can be activated once they decided to show up in full real disclosure of their existence? I think yes. Lalo na kapag nakita na talaga natin visually and physically. Kasi ngayon pa lang, kahit di pa natin nakikita, like personal connection pa lang. Tingnan mo yung mga origins natin, yung sa mga Anunnaki, Sumerians, yung mga Norse mythology, yung mga ancient mythologies. Lahat yun may bloodline ng extraterrestrial. Lahat yun may mga outside worldly influences. Kasi ganun na-activate yung powers nila eh.
mas pure yung connections mo dati. Kasi ngayon, jumble-jumble na-program na tayo ng ganito ganyan. So, dati normal yung magic. So, if normal yung magic dati, hindi imposible yun. Na mas posible siya. So, sa next question naman is, if they showed up, what will you do as an observer or the seeker of truth? Are you going to volunteer yourself to be chosen to meet them in person or be taken to their realms of existence? Para sa akin yung realms of existence, masyado siyang overwhelming. Kasi, physical beings tayo, tao tayo, mahirap siya i-grasp. For me, like personal experience ko, mahirap siyang puntahan. Kasi nakaka-shock talaga siya. Although gusto kong bumalik if ever pupunta ako. Pero ayoko yung tumira doon. Not now. Not now muna. Pero ayun nga, magiging observer ako and seeker of truth. Kasi matagal ko naman na sinisik yung truth eh. So, I think nag-aantay na lang din ako ng panahon mangyari yung mga ganun na bagay. And tsaka ako mag-share ako ng sarili kong personal truths and personal experiences ng mga nangyari sa akin way back noong 2018. So on the next question, what do you think US and the other powerful nations will do right after full disclosure? Would it be possible that they will change the global rules of engagement with alien beings, not as a threat but as friends or brothers and sisters that will the human race evolve to higher awareness? It's very unpredictable para sa akin. Kasi before talaga, bago tayo magkaroon ng enlightenment, meron mo ng chaos, meron mo ng struggle within the timeline. Kasi, syempre, hindi pa lahat talaga tanggap. So, magkakaroon ng resistance and fears. Pero yung mga ibang handa na, I believe dun magva-vibrate yung mga higher beings talaga. Kasi important din talaga pagka non-human race and humans, 'di ba? Yun talaga yung real na racism, 'di ba? May ganun talaga kasi may disconnection ka eh. So, I think kailangan natin i-prepare yung awareness natin for that. And yun nga, yung global rules, madami talaga magbabago as in mag-e-echo siya collectively. If nagko-coexist na tayo sa mga extraterrestrial beings here on planet Earth. Kaya may the universe guide us kung paano ang mangyayari at that time. So, next question naman is, any advice to everyone if they have UFO or alien sightings? So, if ever man nakakita kayo, maging amazed kayo. Huwag kayong matakot. Kasi, the fact na nagpapakita sila sa sight nyo, may message yun. Unti-unti na kayong hinahanda para mabuksan lalo yung isip nyo at sa otherworldly beings outside of humanity and planet Earth. Kaya enjoy lang. Enjoy the sight, enjoy the view, and question yourself. Kapag kine-question mo yung sarili mo tungkol sa reality, mas nalawak yan kasi may curiosity ka, di ba? So, hanapin mo yung sarili mong sagot at hanapin mo kung ano yung tamang sagot na nag-resonate ka. So, last message before I end the video is, madami pa talaga tayong hindi alam sa reality. It's important to know kung ano ba talaga yung history natin, yung hidden history, yung mga external influences, such as yun nga, mga extraterrestrial beings, not just that, pati yung mga earth beings din as well. Mga elementals, mga fourth dimensional beings, fifth dimensional beings, napakadami nila pag pinag-usapan natin. Pero ayun nga, maintain your heart, mind balance, and extend natin yung compassion and curiosity natin sa all in all life. Hindi lang sa humans, hindi lang sa animals, but literally sa lahat ng bagay or beings or life itself. So ayun, maraming salamat po. Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo.